Okay mga kabro, bago natin ayusin yung Fecon 200 na motor ni Boss Leo, ito muna, nagpa-schedule. Clutch damper lang at lining papalitan natin dito sa motor niya, hindi naman maingay. Tapos si Boss, Kamiling, TMX 155 yung motor niya. Pinoy. Ay, Pinoy! Anong gagawin natin doon? Ano boss, meron lang lagi sa... Ay, sa Tambucho. Yun. Ano pangalan mo bro? Melchor Bueno. Melchor Bueno. Ayan si kabro, Melchor Bueno. Pinoy 155 pala yung motor niya. Kala ko 155 din na TMX. Ayusin muna natin yung mga nang-schedule ngayon bago natin ayusin yung motor ni Kuya Leo Mabunga. Ayun, yung Fecon 200 nandun sa kalsada. Ayan. Okay, dito na tayo mga bro sa clutch damper, ikakabit na natin. At dito naman sa clutch damper, pag nagpapalit kayo mga bro, wag nyo nang hasain tong dulo nito. Yan ito, tong dulo nito. Wag nyo nang hasain kasi kapag nilagay nyo yung clutch damper, makikita nyo, minsan yung iba nakikita nila nakalitaw ito. Yung iba hinahasa nila yan. Pinapantay nila sa damper o kaya mas malalim pa sa damper. Kaya ngayon, kapag nilalagay nila yung damper, yung iba hinahasa pa nila tong ibabaw nito. Kaya pag pinandar nila, may maingay pa rin, parang kumakalampag pa rin kahit pisilin nila yung clutch. Parang may kumakalampag pa rin. So ang issue noon, yung paghasa nila ng ganito niya, yung housing ito, yung ibabaw na to. Kaya pag nagpapalit kayo mga kabro, huwag nyo nang hasain yan. Kasi bad effect, may bad effect yun mga kabro. Kaya kapag nagpalit kayo, lalo na pag original pa yung housing, huwag nyo nga hasain yan. Para hindi pa rin magka-problema, para hindi umingay. Para hindi rin kayo nagpalit ng clutch damper kapag ganon. Wala nang kakalog-kalog, walang kauga-uga, pero kapag umandar siya, meron pa rin tunog na parang kumakalampag na parang clutch damper pa rin yung andar niya. Okay? Ganyan. Huwag nyo nang hasain kasi ganyan yung standard niya. May nakalitaw talagang konti. Siguro mga kwanto. 1mm siguro to. Kaya wag nyong hasain yan, wag nyong ipapantay. Diretso salpak lang yung damper, tapos ilagay nyo na yung gear, clutch housing gear. Yan. Okay. So i-rebate muna natin to, tapos sasalpak na natin. Dito pala mga bro sa block ni kabro, dahil pinatune up daw niya to dati, ang sabi daw ng mekaniko hindi na daw i-stock yung kanyang cylinder block. Yan. So, tinanong ni kabro kung stock pa ba. So, sabi ko naman stock pa niya. Kasi, malalaman mo kung stock pa yung block at original yung block dito sa tatak dito. Focus ka. Yun! Yung tatak na yan mga kabro. Kung may tatak na ganyan, original yan. Pero kung walang tatak yan, replacement na lang yan. Okay? Dito sa bandang exhaust. Yan, bandang exhaust mo makikita sa bandang ilalim ng block. Yan, may palatandaan yan. Original yan mga kabro kung may tatak na ganyan. Okay? Sa mga replacement naman, wala nang tatak na ganyan. Kapag local na replacement, walang ganyan na tatak. Tapos dito naman sa mga replacement, meron talagang tatak na 155 cm. Dito sa bandang intake. Yan, may 155 cm talaga yan kapag mga replacement na block. Gaya niyan. Okay. So ito, stock pa niya. Original pa tong block ni kabro. Oh, para maliwanagan si kabro. Sabi kasi sa kanya local na daw, kaya tinanong niya sa atin. Salpak na natin tong damper, re-rebate na natin, tapos lalagay na rin natin yung lining na bago. Okay, ano mga kabro, napalitan ko na ng clutch damper. Yan. Pakita natin yung pinalitan natin ng damper. Papakita natin yung normal na kwan ng damper. Kalugin mo, Brad. Yan, yung ikot. Yung ganito. Wala. Yung ganito normal lang. Yung pa kwan, yung pa ganon, side plane na konting ganon, yan ang normal. Pero kapag tinabasan mo talaga yung dulo ng housing, makikita mo tong pinagrebatean nito. Malalim na to, itong pinagribitan. Mahalata mo na lang kapag nag-grinder yung housing pag malalim to. Ito hindi, flat na flat lang. Yan, flat na flat. Okay,
Ganyan lamang yung pagkabit ng damper, wag nyo nang hasain para umismooth yung andar ng motor. Hindi rin kayo maperwisyo mga kabro. Para hindi masira yung housing. Oh, mahal pa naman yung original na ganyan. Kaya kapag ganun yung mga ginagawa namin, takasago yung nilalagay na lang namin na housing. Okay din naman mga kabro. Yan. Okay, tapos na mga kabro. Clutch damper at clutch lining lang ang pinalitan natin dito. Tapos, tune up. Panda rin na natin. Tong motor ni kabro nakachamba ng sariwang-sariwa. Ayun no. 41,000 daw niya nabili to. Naka-disc brake na, naka-rim set na. Ayan, naka-rim set. Guwapo, 41K. Oh my God! Wow! Tapos yung makina, pakinggan natin. Yun o. Napaka-smooth mga kabro. Mas smooth pa sa brand new, sabi ni Brother Lito Velasco. Yan. Yan o. Napaka-smooth. Sana all. Yung TMX ko mga kabro, kailangan na rin magpa-overhaul yung TMX ko dahil medyo na. Laspag na. Itong motor ni kabro, napaka-smooth pa. Yan o. Wala nang kakalampag-kalampag mga bro. So yung nagpapalit tayo ng damper, ganun yung gawin nyo. Huwag nyong tatabasan yung clutch housing. Huwag nyong i-grinder. Oh, stock pa yung throttle cable nyo. Ayan yung mga stock na throttle cable. Mahalata mo na hindi masyadong kwando. O baka napalitan na. Hindi pa naman bro. Hindi pa daw. Sariwa mga kabro. Okay. Tapos na tong TMX ni kabro from Talavera. Shoutout. Nagpamerienda. Masarap yan. Mamaya dalhin natin. Susunod naman natin tong motor ni kabro, Pinoy 155. Yan, baklasin na natin hanggang black. Tsaka clutch side dahil nagbabasa na ng langis itong kanyang tambutyot dito. Yan. Pinunasan lang ni boss yan kasi naiirita siya sa langis dito sa kanyang tambutyo kaya pinupunasan niya. Okay, next. Okay, nabaklas na rin natin yung Pinoy 155. At ang problema nito, nagbabasa na ng langis yung tambutyo kaya binaklas na natin yung bandang head at block. Papalitan natin ng valve seal tapos itong kanyang cylinder block, ito na siya. Yan. Ngayon, titignan natin mga kabro. Papakita ko lang sa inyo yung gap ng piston saka sa sleeve. Yan, patayin muna natin yung flashlight para makita natin mabuti. Okay, ito na siya mga kabro. Kita nyo ba yung sleeve tsaka sa piston? Kitang-kita nyo na yung liwanag sa labas. Napakaluwang na. Kaya ngayon, brother Joby, kaya nanawakan mo nga saglit. Piston check. Laglag check mga kabro. Ayan o. Laglag check. Yan. Ito, laglag check mga kabro. Kita nyo? Isa pa. Huwag mo nang saluin Brad para marinig nila. Baba mo ng konti. Ayan o. Diba papalitan na natin yan ng piston. Maluwang na mga bro. Okay na, paparibor natin to. Yan, paribor muna natin to. Tapos yung makina ni Boss Harvey para Muminggan Pangasinan, ito na siya, ina-assemble na natin. Yan. Okay. Maraming salamat Boss Harvey sa pang KFC namin nila Kagawad, Brother Lito at Brother Jody. Paribor muna natin to. 2 very boring minutes later. Okay, tapos na mga bro, motor ni Boss. Yan, panda rin na po natin. Rebore, valve seal at chinek lang natin yung panggilid niya. Boss, kapag ganun pa rin. Pag pandar mo ng umaga tapos nagpisil ka ng clutch tapos pagkambyo mo tumalon. Pag ganun pa rin, mo muna habang umaandar, pisilin mo yung clutch. Para yung mga lining magbuka-buka sila. Para hindi makapit-kapit. Bago niya i-cambio. Oo, bago may cambio. Okay? Yan, start na po natin. Yun o. Shoutout kay Brother Lito, naka-live.
Shoutout po sa mga viewers ni Brother Lito. Yan. Okay na yan. Wala. Ayun o mga bro. Goods na. Yan. Yan. Pinoy 155. Ayos na boss. Break in lang to ah. Break in lang ah. Okay. Bro. Uwi na si boss. Tapos na yung motor niya. Kasi kagawad. Nagpapapogyo. Oh. Boss, ano may Oh, kagawad? picture muna. Picture. Magkano yung labor? Sana all. Yun. Kagawad. Okay. Kwentahin muna natin yung labor ni boss. Magkano yung labor natin pala kagawad? Bigay mo lang, 1.5. 1.5. Joke lang. Okay mga bro, mapagbiro talaga si Kagawad. 1.5 daw yung sisingilin namin kay boss. Okay, so maraming salamat sa inyong panunod mga bro. Tapos na yung dalawang ginawa natin from Talavera, Nueva Ecija at from Camiling, Tarlac. Maraming salamat mga bro. Hanggang sa susunod na vlog natin at pagpalain po kayo ng Panginoon.